May prosecution naman tayo ngayon. Yan. Gusto mo ba yan, partner? Correct. Balance na balance tayo. Oo. Hindi tayo po senyas pwedeng hindi balanse dito sa ating programa. Dahil tandem nga di ba? Oh, Di po correct. ba? Kaya naman makakausap po natin ngayon ang legal spokesperson, ang House Prosecution Team naman Yan. at Counsel for the Prosecutors, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga ho, Miss Doris, Maya pa Abak, Robert. Maya Pabak. Maya At Paabak. maraming salamat to sa pag-imbita ulit sa akin Maraming dito. salamat din po. Kapampangan din yan, Attorney, tinan mo. Sample. Muna na po. Hindi pa, Ay, mag-umpisa sorry, pa lang sorry. tayo, wag ka Sorry, mauna, wag yun ka lang ang mauna. alam ko Oh. Attorney, kanina ikausap namin ang defense, ang representante. Hindi ba? Kinatawan ng Deputy defense. spokesperson, Oo. oo. Ngayon naman, kayo sa inyong posisyon bilang sa prosecution naman, ano yung takeaway namin, kami mga ordinaryong mamamayan, dun sa nangyari kahapon? Kasi ang tumatak sa amin, yung sagutan ni Kapunan at saka ni Ferrer. But beyond that, may beyond that ako nalalaman, ano dapat ang tumatak sa amin dun sa nangyari kahapon? Maraming salamat to sa pag-point out, Miss Doris. No? Dahil nga sa amin din, ayaw ho sana namin na mag-focus yung tambayan sa medyo mga ganong distractions. No? Dahil ang mas importante dapat dito natutukan yung naging testimonya ng ating testigo. No? So para sa amin yun, madami siyang nasabing mga importanteng bagay kahapon. No? Kaya lang, hindi pwede. Hindi ho, pwede ho. Sige, Ano, sige. kasi kung dun sa subjudice rule naman yan, ang pwede naman ho dyan, exemptions, kung ano yung narinig naman na natin, pare-pareho, sinabi na ng Ni-live testigo. naman Oho. Oo. So, basta tinatawag ho dyan yung true and fair and accurate reporting, pwede ho yan. No? Okay. So, marami din ho siyang nabigay na kaliwanagan kahapon, tulad nung yung hong pag-amin na ginawa under oath doon sa hearings before the House of Representatives nung SDOs si Ginang Acosta at si Ginoong Fajarda ng OVP and DepEd napaliwanag niya doon bakit dahil dito sa pag-amin na to na nanggaling daw mismo ang instructions sa Vice Presidente na ibigay ng SDOs yung pera to a third party, bakit dahil dito nag-result ito sa Notice of Disallowance sa OVP, bakit naman sa DepEd hindi? So napaliwanag niya yan dahil nung nangyari itong pag-amin na to, nakapag-issue na ng credit notice sa DepEd. So hindi ho ganun sa OVP, doon sa at least 3/4, no? Kaya ganun ho nangyari. Nag-result siya sa Notice of Disallowance. But sinabi din ho nung testigo na doon sa DepEd, hindi pa naman ho yan penal. No? In fact, sabi niya, they're currently considering the matter. Tinitignan kung tama ba na buksan ulit ho itong audit na to. Oo. Kasi ganun yung nabanggit niya nga na pwede na magka-audit. Tsaka wala pa ang fraud audit na ginagawa Yun, in the first sinasabi place. niya, Tama po. Diba? Pwede ba nating ipaliwanag kung ano yung diferensya ng fraud audit at ano yung isa? Dokumento ko Yung audit. compliance audit Compliance ho, na ginagawa nila. Oo, ano Oho. po ba ang So, diferensya nun? tulad ho nung sinasabi ni Attorney Wamil at si Ms. Del Campo, ang ginagawa nila sa ICFAO, yan ho yung office that takes care of auditing yung mga confidential funds. Pag sinabi nilang compliance audit, confined ho sila doon sa mga dokumento lang na sinusumite sa kanila. Pag tinatanong ho sila tulad ng pumunta ba kayo sa mga kabundukan? Tinignan nyo ba kung meron mga insurgency? Audit nyo ba yung Sabi nga, mga puno? Diba? Hindi na ho kasi nila ginagawa Hindi yan. yun. Doon lang ho sila nakatingin doon sa mga dokumento. papel. So for example, tulad ng sabi nila, nakita nila doon sa mga dokumento na nakalagay doon ang binili supposedly medical supplies. Yan. So, dahil medical supplies, titignan nila anong patunay na talagang bumili ka. Kaya sila naghahanap ng official receipts galing for example sa butika na pinagbilan na walang mailabas. So, pag sinabi namang fraud audit, yan na yung mas they will go beyond what's indicated on the documents that they were submitted, no? At ang titignan na dyan, so kung ibig sabihin, may fraud, may panloloko bang ginawa? Okay. Kailan po tayo Mr. Presiding Officer, with your indulgence, kailan po tayo darating sa punto na yon na bubusisiin na natin sina Mary Grace Piatos? Kasi let's face it, yun naman talaga ang hinihintay ng mga tao. Totoo ba o fictitious itong mga nakalagay dun sa mga acknowledgement receipts nila? At Diba, partner? susugan ko lang yun, attorney, Oo. kasi di ba doon
sa defense kahapon, pinagdidiinan nila. Wala namang inilabas doon sa ganun ba? sa notice na questionable yung mga pangalan nila Mary Grace Piatos and all. Oh, dahil lang naging kasagutan ho ng witness dyan, dahil nga wala namang indication doon kung alias ba to or totoong tao ba to. At dahil nga, again, compliance audit lang, hindi na yun pasok sa audit nila para tuntunin kung totoong tao din to. Opo. Ngayon, dito ho sa paglilitis na to, ang pwede kong sabihin, nandun tayo sa pre-trial order namin, isa sa mga testigo na linista namin dyan, yung representatives from PSA, no, para makita kung totoo yung mga tao at hindi. But ang gusto kong i-emphasize yan, kahit na hindi pa tayo pumupunta dun sa pagkakakilanlan nito ni Mary Grace Piatos, for example, no, ang importante na hong detalye na nailahad dyan dun sa testigo ng itong dalawang testimonyan, dalawang testigo Kahapon, natin, oo. no, pati yung dun sa ni Wamil, ng kay Mary Grace Piatos, nabigyan siya ng, if I'm not mistaken, 70,000 pesos at supposedly for medical supplies. So, ang sinabi hong naging observation nila dyan is kung medical supplies, dapat meron kang resibo. Correct. At nasa ng resibo. Kasi nga, ang punto niya, hindi naman confidential yon na sasabihin mo, papakita mo, papatunayan mo, bumili ka talaga ng gamot, no? Oo. Sa isang butika. So, hindi sakop yun nung confidential funds? Na Well, ipakita mo na, oo, dito namin ginamit. Bumili kami ng 40 tonelada ng, ang tawag partner, Decolgen. Ay, sorry. Mali na naman si Doris. Ganun po ba yun dapat? Merong specifico. tama ho. Ano, ang paliwanag ng mga testigo dyan, confidential ang paggamit pero hindi ang pag-liquidate or accountability. Ano, kaya nga sinasabi nila, wala namang, dahil under the joint circular, kailangan mapatunayan mo pa rin dahil pampublikong pondo to, mapatunayan mo na ginamit mo ng tama. Oo. Yung sa meme nga, partner, ito bang mga informant o yung kanilang mga sources na ginamit ay magtatayo ng butika? At napakalaki Sa dami. Oo, Sa dami. sa Oo. dami. Oh, pero At ang nasabi nga ho nito ni Wamil dyan, ito yung isa sa mga, ito lang ang unang pagkakataon na nakita niya, ang pinangbabayad sa informant, napakadami, puro gamot. Ano ho? oo nga. Yun. Oo. Tapos isa pa, Attorney J, na lumabas pa doon, yung Superman, si Superman. Ano yung si Superman? Ayan. Si Superman partner. Ano ba si Superman? Nakilala mo. Di ba anytime nakakapunta ko sa saan lugar? Oo, nakakapag-time travel. Aha. Oo, Di at ba, kung saan merong trouble. nandun siya. Oo. Ito kasi, doon sa presentation ni Miss Sailin Del Campo, hindi Celine, ha? Celine. Sailin. Sailin. Please Naging lang, meme din Sailin. yan. Sabi talaga. Oo, naging meme din yan. So, at pagkatapos, ang lumalabas kasi, may isang petsa lang, tapos nagbayad sa iba-ibang tao, sa iba-ibang lugar. Naku po. Ang sabi ni Miss Sailin, ang may power lang na mag-disburse ng pera, yung SDO. Yung Special Disbursing Officer or yung head ng office. Paano ngayon nangyari na sa isang araw, 10, 5, o 5, 6 na lugar, iba-iba, Luzon, Visayas, Mindanao, na ibigay mo yung bayad. Kasi tinanong siya ng presiding officer. Ang sabi sa kanya, attorney, di ba, eto bang place na to, place of bahay nila, kung saan man, sabi ng witness, lugar po kung saan siya binayaran. Paano nangyari? Tama ho yun. So yan ho yung isa sa mga katanungan talaga dito na seryoso na dapat hong masagot. Hintayin ho natin kung ano magiging explanation na bibigay ng depensa dyan pag sila na ang maglalatag ng ebidensya nila. No? But in fact, yun ho, hindi lang minsan nangyari yan. Nakita natin, at least 3 dates yan, if I remember correctly. Napakadaming May March pa din, resibo, iisang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, nakikita. At nanggaling naman ho yung comment mismo sa presiding officer, sabi nga niya, may physical impossibility dun sa sinasabi nga na Superman ho daw. So, parang Superman. Baka naman tinawag si Batman. Sabi ni Superman, bahala na si Batman sa ibang lugar. Naghati sila ng AOR. Isa pa, Attorney Galing Jay, ninyo, paano yung take ninyo? Halimbawa, kagaya po halimbawa ng partner ko dahil siya naman yung assign halimbawa sa pag-audit talaga ng confidential funds ng different agencies, kabilang sa vice president. Kapag ang tanong ay, napuntahan nyo ba yung mga bundok na infested ng NPA? Napuntahan nyo ba yung mga eskwelahan na infested ng mga terorista? Nag-indoctrinate. Oo, di ba? Paano nyo ngayon? Tapos kayo mag-audit sa opisina lang, hindi ba
May connect ba? Parang kulang yata ginawa ninyo. Hindi yan ang mandato ninyo. Dapat ay umaakyat kayo sa bundok. Oo. Umaakyat kayo mismo sa puno. At titingnan ninyo kung asan na ba yung mga nag-iindag. Ay, attorney, ikaw na nga po sumagot. Ulitin ko siguro yung naging tugon ng testigo dyan si Atty. Wamil. Sabi niya, they do not conduct investigation. Ang ginagawa nila ay compliance audit. So tulad ho ng pag-usapan namin kanina, talaga hong natin kanina, hindi ho sila pumupunta talaga sa field para tignan yan. Nandun lang ho sila dun sa mga dokumento na sinusumite sa kanila. No? And the other relevant information, sabi nga niya, kaya tulad nung dun sa mga pagdinig na nangyari sa HOR, sinama nila yan dun sa consideration nila. Pero hindi na ho para pumunta pa sila sa field at tignan nga ho itong mga bagay na to. Yung mga pumupunta po ba sa field ay kinakailangan pong tawagin dito sa impeachment trial at magpatunay na oo, nagpunta po kami sa bundok tralala. Yung mga ganyan At po. wala pong Wala Wala Mango. kami nakakita Wala kami nakakita. Nakipanginuman inabangan kami ko yung sa partner, ibang... yung mga pangalan, di ba? Ano pa yun ba? May heart, may keso, Oo nga. may lapid, Okay, may hontiveros. Oo, yung lapid May daw... mango. May mango. Oo. You like yung mango? lapid daw, kamag-anak ng chicharon. Halos mga senador yung kaapelido, partner. Meron pang Estrada. Lapid chicharon, masarap. Ay, nako. Mali, bawal sa'yo. Bawal sa akin. Sige po, attorney. So sa ngayon wala naman ho kaming balak na magpresenta ng testigo na namundo ko dahil sa tingin namin sapat naman ho yung mga testimonya na narinig natin sa aming mga testigo. But ang ipipresent ho namin na susunod na linggo yung hong si Ginang Acosta from OVP at pati naman ho si Ginoong Fajarda from DepEd dahil sila ho silang SDO, silang Special Disbursement Officers. So magiging mahalaga marinig natin sa kanila saan nila dinala itong pampublikong pondo na to na dang-dang milyon ho yung halaga, no? So not even Mary Grace Piatos na talagang well-known naman sa ating buong bansa na si Mary Grace Piatos po ay nakatanggap. At nagbigay naman ng AR. Oho. Hindi rin tatawagin yan. Listed ho yan sa one of the witnesses sa ating pre-trial order. So, titignan ho natin kung may need pa. Dahil, malinaw naman from the articles of impeachment from the start, ang position namin dyan, mukhang fictitious na tao to, hindi totoong tao to. Oo. Kasi naglabas po ang Statistics Authority na walang ganun. Tama po ba ako? Tama ho, isa yun sa mga testigo na yupo natin, no, na representative from the Philippine Statistics Authority. Oo, panghuli na lang, Attorney Jay, doon sa nangyari, kala ko okay nang matatapos yung hearing kahapon. Bakit hindi ba natapos? Tumayo ang Attorney Sheila Oo. Parang dinedepensahan niya yung okay, at sinabi kasamahan mo niyang kanina. attorney na bakit si Attorney Ligutan nag-post sa gitna ng hearing. Di ba may pang ganun patutsada. Hindi iti-take down ni Attorney Ligutan yung post niya na yun, sir? Mukhang ganun ho yung nasabi daw kahapon, no? At to be fair to him, sabi naman ng presiding officer, bibigyan din siya ng chance na magpaliwanag, no? Though ayoko na sanang pahabain pa doon dahil naliligaw lang tayo, mga kababayan natin, imbes na nakatutok doon sa mas importanteng Lumabas doon sa... doon sa paglilitis kahapon, no? Pero siguro, very quickly, sabihin ko lang mukhang wala namang hong bad faith, no, sa ginawa niya at masabi natin doon sa post niya, wala namang mali doon. When I say mali, inaccurate, no? That was correct information. He was just citing a basic evidentiary rule ng misleading, bawal ho yun sa lahat. So, yun lang naman ho. Oo nga, nabasa ko din Yun naman. na nga Hindi naman tayo nagmamarunong, hindi natin gusto na sermonan ang ating mga kapamilya na sinasabi natin na manood kayo, makinig kayo ng mabuti at ganire. Alam po natin na lahat tayo ay busy sa ating buhay. Pero kung hindi po kayo makapag-watch talaga, on stream, pwede naman kayo mag-rewind. Di ba? Pero ibang plataforma ang ABS-CBN na pwede mo siyang tignan doon. Kaya wala po. Dito sa atin, yung mga live, di ba? Pwede mong balikan. Kaya walang Galit? hindi Galit? naman masyado. Hindi Okay, naman. okay. Kung ganitong abogado ang kaharap mo na smooth lang. Di ba? Chillax. Iniinit ulo mo pag si Attorney Tolosa kasama mo everyday. Pag ako nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema, na ang kaso lang ay jaywalking, na pawalang sala niya ako, siya na pinakamagaling na doon.
Ay, nako, maghihintay Siguraduhin natin hindi ho tayo abot doon. Hindi natin ako ganyan kagaling yan. Hindi na aabot sa Korte Correct. Suprema. Oo. Pero on Monday, Ay, lalabas Monday. yung decision ng impeachment court doon sa sinasabing sub-judice na yan. Oo. And Monday then, na yan in the morning. oo. Okay. 10 pa rin, no, attorney? Walang pagbabago? Tama ho, wala pa ho kaming nakuhang bagong notice tungkol sa schedule natin. Eh, kung gawin ulit hapon, may lumutang na hapon eh. Okay lang din po. Well, kami ho, susunod ho kami kung anong magiging Asked and pagpapasya na answered. gagawin ng impeachment court ho dyan. Ang galing. Asked and answered. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din ho sa Thank you. pagkakataon. Thank you for the fun interview at nakapulot na naman kami ng maraming kaalaman. Daming lecture, At oo. nakapag-rewind pa ako sa buhay ko, partner. Bata pa lang ito, tumatakbo ng korto pa lang ang Oo. suot. Oo. Eh, reporter na ako. Oo. Hindi, abogado na rin siya. Pero hindi mo kami maloloko, Anthony Taberna. Ka-style ni Anthony Taberna, napaka-refined pag Correct, tinitingnan mo. oo. Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., maraming salamat. Thank you, sir. Salamat din ho. Thank you. Magandang umaga. Dito ang Maraming huli, Opo, ma'am. Okay, Mukhang thank you. nabitin ka, partner, ha? Ha? Mukhang nabitin? Bitin na bitin. Eh, Oo. gusto ko nga mga 30 oras ang ating interview. O, sige. Granted, sasabihin ng card sa'yo. Granted. Oo, granted. Oo, 3 oras kasi tinan mo, 8:58 na. Sabi ko nga, bababay Ano ibig na sabihin tayo, yan? Oh, babay na. Babay na. Habol ko lang, sabi ni Go. Kuyang Zal Dinagit, happy birthday to Letty Diaz and Buds Salazar. At palamig daw kay Tita Joy Season. Magandang umaga po at advance Tita happy Joy. 92nd birthday Wow. sa August 15 kay Nanay Esther Daliva Ignacio at Jean and Joy Season ng Mandaluyong City.